Ay, so last week kasi ginamit natin as illustration yung Metro Manila brownout. Pero yan, no? Yung Philippians chapter 2, the theological foundation of this is, of course, Jesus Christ. Verse 1 to 5, it talks about humility. Verse 5 to 11, it talks about exaltation ni Jesus Christ. Ito yung pinaka-picture lang po para sa atin, ano? Kung si Jesus Christ nga, He is the all-powerful God, okay? He is the omniscient, omnipotent, omnipresent God. He took the form of a servant. He thought that not robbery to be equal with God. Paano pa siya na nag-submit, nag-obey sa Diyos? Paano pa tayo? Kung si Jesus Christ mismo ginawa yon. Sino tayo para Lord, sa tingin ko, okay lang minsan, wag naman laging mag-obey. Okay? Kung si Jesus ginawa yung obedience sa Father, paano pa tayo? That's the very motivation dapat sa atin. Why do we do holiness? And ito na yung final definition natin ng holiness. Ano yan? The goal of holiness is not merely avoiding sin nor following a set of rules. Lahat na ito, sa lahat na pag-aralan natin yan. Okay? It is relational, being set apart for love and reflecting God's character. Okay? Paano na nagiging relational ang holiness? Alright? Hindi lang nag-avoid, hindi lang nag-obey ng rules. Paano yan? You have vertical relationship and you have horizontal relationship. Ito yung sinasabi ni James. Okay? Na meron tayong vertical salvation and meron tayong horizontal salvation. Okay? Meron tayong totoong relationship. Para madali nyo maalala, cross. Yung cross, mas mahaba yung pataas, as meron pababa. Okay? So ayan, being set apart for love and reflecting God's character. Last week na pag-aralan natin about the pursuit of our salvation, which is active spiritual growth. Ano? Pag-usapan natin yung verse 12, na naging focus natin yung naka-bold letters dyan. Work out your own salvation with fear and trembling. Napag-usapan natin about active engagement. Paano? The workout. Okay, yan yung Greek word na nakisulat doon. Para lang mabilis sa tayo, ang definition natin ng workout, yung nasa dulo, yung last bullet point, live out what God has worked in. Binigyan ka ng salvation, that's free. You did not earn it. You did not work for it. It is by grace alone, through faith alone, in Christ alone, through scriptures alone, for His grace, for His glory alone. Okay? So you have to live out what has God worked in. Okay? And of course, it's a personal responsibility of working out your salvation, my salvation. Of course, I can pray for the salvation of others, the growth of others. I can pray for that. Okay? Pwede ko silang isipin. Pero ang pinakatrabaho ko is yung aking sariling spiritual state. Am I growing? Kamusta na ba yung condition ng kaluluwa ko? Bago ko intindihin yung condition ng kaluluwa ng iba, yung sa akin, kamusta ba? Kaya sabi ni Jesus Christ, di ba, baka mamaya, nakakaisip mo ng muta ng iba, meron ka palang sarili mong troso. Namumblema ka, komento kung kanino. Ako, yung prayer warriors na tayo, pag-pray natin sa ganito, bakit? Ayan, nagiging point ng chismisan. Kaya sabi ni Paul sa 1 Timothy 5, huwag kayong maging busy bodies. Ano yung busy bodies sa modern day? Chismoso at chismosa. Okay, marites. And when we are working out our salvation, we should have a serious attitude. Ano sabi doon? With fear and trembling. Okay? Para kay isang bata na may bit-bit na mamahaling kayamanan. Kaya illustration natin dyan, yung parang pag nasa mamahaling ka, maraming babasagin. Ano nakasulat? When you break it, you pay it. Okay? And ganun yun, we hold our salvation dearly. Very careful. Why? Yes, we are saved. But if we are not careful, you break it, you pay it. There are consequences. Ano ho? Kaya ka nagiging maingat. Gusto mong maluwalhati ang Diyos mo. You don't want to let God down. You want faithfulness. Bakit ulit? Ano ang holiness? You love Him. You want to reflect God's character. Okay? And then napag-usapan din natin last week, the power of the Spirit. Yun yung pangalawang PNS natin. Okay? Pag-usapan natin yung verse 13. Working in, for it is God who is working in you, both to will and to work according to His good purpose. We focus on the divine enablement. Nako, talagang mataas ang energy ko dito sa energy. Okay? Yung working in, energiyo, kaya magkaiba. Same English word, different Greek words. Why? Ang focus is kanina, working out, ginagawa mo. Yung ganitong working na energiyo is working in. Ang gumagawa nito ay ang Diyos. Okay? Wala kang maiwo-work out kung walang nawo-work in. Alright? Kaya God's work does not lessen our responsibility, rather it increases it. Hindi ka makapag-exercise, wala kang energy for exercise kung walang stored fats, walang carbohydrates, kulang ang protein. Okay, magmumukha ka nung butiki. Na yung kaibigan ko noon, nagbuhat, sobrang payat. Yun, lumakas, pero ganun pa rin yung itsura ng katawan niya. Manipis pa din. Alright?
And the transformation of desire and action. Ano mangyayari sa isang mananampalataya? Magbabago both to will and to do. Yung desire at pati yung kakayanan. Okay? Our internal desires and our external capabilities. Okay? So pati yun, inaayos din Panginoon, binabago din ng Panginoon. Kaya dati wala kang desire sa Bible, ngayon meron ka ng desire sa Bible. Diba? You don't mind the things of God. Kasi ang natural man, sabi ng Corinthians, ng letter ni Paul sa Corinthians, the natural man, ayaw naman ng Diyos. Hindi siya interesado sa salita ng Diyos, hindi siya interesado magsamba, hindi siya interesado umawit sa Panginoon, hindi siya interesado pag-usapan yung mga bagay tungkol sa Diyos. Wala siya interest sa sumunod sa Panginoon. Okay? Nagiging conditional lang, inconvenience, in comfort. Okay? And God changes that. Why? He has worked in, so you can work out, and God changes pati yung will and to do. Okay? Internal desires and external capabilities. Kaya yung nagiging prayer natin, Lord, I am willing to made willing. Okay? I am willing to made willing. Dito na tayo magpapatuloy sa pangatlo natin. Purity in our speech. Okay? Napakayabang pala ng outline. Puro tayo na. Okay? Purity in our speech. Attitude matters. Medyo ano. At napakaiksi lang nung susunod na verse, yung verse 14. Do everything without grumbling and arguing. Ano ba yung grumbling and arguing na yan? Ha? Anong itsura na nag-grumble? Ano ba another word ng grumble? Murmur. Yan, yung nagmurmur. Mas familiar ba ang murmur? Okay, grumbling or murmuring. Tapos yung isa, yung arguing, ano pang isang word dyan? Ano bang ibang word ninyo? Oh, sa King James ang gamit, disputes. Yan, okay, pagtatalo-talo sa MBB, sa Magandang Balita Biblia. Do everything, okay ha, huwag kayong hihiwalay ha. Huwag kayong hihiwalay doon, hindi sa katawan nyo, hindi yung kaluluwa. Okay? Huwag kayong hihiwalay doon sa konteksto na pinag-uusapan natin from verse 12. Hindi pwede humiwalay yon. Okay? And so do everything, the working out, the working in of God, the changing or the transformation, okay? The fear and trembling. Huwag hihiwalay doon sa konteksto na yon. And so with everything that God is commanding through Apostle Paul, okay? Now, do everything without grumbling and arguing. Okay? Ito na yung pinakasimpleng practical test po sa atin. Itong sinasabi dito ni Apostle Paul. Okay? The immediate and practical result must be obedience without grumbling and arguing. Yun na yun. Malalaman mo na tama yung puso mo, tama yung kaluluwa mo sa pagsunod mo sa Panginoon nang walang pagrereklamo. Okay? Paano yung itsura ba ng isa? Paano napipicture nyo pag yung tao ay nagagrumble? Nagagrumble, halo na. Bisaya na tsaka Tagalog. Okay? Yung anong itsura ba ng taong may grumbling at saka mayroong arguing? Arguing. Anong itsura nun? Ha? Ano na? Pa-frown. Yan, no? Ayan daw yung sabi ni Hannah, ang tawag daw doon yung may caption ang muka. Ay, sorry. Napakatanda naman. Caption ba? Subtitle pala. Okay, may subtitle ang muka. Sabi niya, ang hirap talaga, minsan may subtitle yung muka. Paano may subtitle yung muka? Alam niyo ba yon? Para makabagong ata yun eh. Parang yan eh. Kunwari, nag-uusap kayo, tapos naramdam na parang naiinis ka sa kanya kasi iyabang to ah. Tapos yung mukha mo ngayon, kaya gusto mo maging pleasing or accepting, yung mukha mo parang nagdo-drawing ng, boys, ito ah. Hindi na matatapos ng usapan na to. Ha? Ganda yun. Sa mukha, makikita mo kagad. Alam mo yung bata na pag inutusan mo, ha? Di natin inutusan yung mga bata na bumili ng toyo suka, no? Inutusan ba kayo ngayon? Ewan ko kung pamilyar kayo sa ganito mga kwento, yung bata utusan, bili ka ng suka, bili ka matika, bibigyan ng 100. Malaki na 100 nun eh. Hindi, para hindi makalimutan ng bata, anong gagawin ng bata? Suka 5, suka 5, suka 5. Ulit-ulit yun, suka 5, suka 5, suka 5. Ewan kung ginawa niyo yun. Ulit-ulit ka na nagagating mo doon. Kasi bibili ka ngayon, tawa ng tawa yung tindera sa'yo. Hindi ko makalimutan yun, yung, okay ba yung kwento to? Okay lang, tayo-tayo lang naman eh. With the video. Yung ate ko kasi, kami lang nasa bahay. Tapos, nagkaroon siya ng kanyang visitation. Bumili ako. Wala kasi gusto, walang willing eh. Bata naman ako. Hindi ko may inisip nakakatawa yun ng bata ka. Ngayon, hindi na ganun, hindi na nakakaya, no? Bumili ako doon sa tindahan, malapit sa amin. Meron po kayong napkin. Sabi niya, para sa'yo? Sabi ko, okay lang sa akin, wala namang problema eh. Pero yung may mga mga bata, pag nautusan, lalo na siguro ngayon, pag nautusan talaga. Wala ka naririnig, pero may drawing yung muka. Kasi yung nguso lahat eh. Lalo na yung mga nag-ML, tapos inutusan mo. 5 minutes. Ikasimula lang no, 30 minutes pa yun. Ha?
nanonood, ganyan. Mahirap utusan, may kachat, ikita mo, saktong-sakto, nasa kama, kinikilig-kilig pa eh. Paano mautusan yun? Ha? Paano magagambala yun? Okay? Alam nyo kung kailan nagagrumble ang Christian? Kapag ginambala ng Diyos sa gusto niyang gawin sa buhay niya. Ha? Kasi lahat tayo may plano sa buhay natin, may gusto tayong gawin sa buhay natin eh. Oh, may plano akong gagawin ko, ganito, ganyan, goal ko sa career, ito yung gagawin ko sa school ko, ito yung relationship ko sa mga classmates ko, ito yung gagawin ko sa buhay ko, so on and so forth, hindi gagambalain ka ng Diyos. Sabihin sa'yo, bigla ng Panginoon, ano ba gagawin mo sa buhay mo? Mag-obey ka muna sa akin. Mag-workout ka muna ng salvation mo. Sumunod ka. Baguhin mo yung schedule mo. May ginagawa ko, Lord eh. Ha? Panginoon, kasi may iba akong plano sa buhay. Tapos sabihin mo, magpapastor ako, bad trip ka naman, Lord. Naka-Excel sheet na yung gagawin ko sa buhay ko eh. Kaayos na eh. Ginagawa niyo ba yan dati? Akala ko ako lang yung abnormal ng bata ko eh. Excel sheet, plano ko, agriculture, tapos ganito, 4 years, tapos 5th year, ganyan. Tapos biglang lahat ng plano mo sabihin mo, pastor ka, loko na. Ayaw mo talaga. Sabi ng Panginoon, punta ka doon. Ayaw mo talaga. Mag-build ka ng relationship sa Kanya. Eh Lord, pangit talaga ugali eh. Eh, punta ka doon. Eh, Lord, mahirap doon. Tsaka, it's hot there. Ha? Nepo baby pa. Ha? At alam niyo mga kapatid, God will never have us to do something that is always comfortable. Mayroon at magkakaroon ng disruption sa buhay mo. And it's up to you if you will grumble and if you will argue. Sino naalala natin dyan? Ha? Jonah. Bad trip si Jonah eh. Ha? Alam mo yung iniisip-isip mo, nasa ira kayo, nasa panahon kayo na inis kayo sa mananakop ninyo, pinapatay yung lahi ninyo, nire-rape yung mga kababaihan, ginagawang alipin, ninanakawan kayo, tapos biglang kausapin ka ng Diyos directly, propeta yun eh. Punta ka doon para maligtas sila. Pati sa langit magkakasama kami. Ikalabang ko yun, Lord. O tumakas, yung tuloy kinain ng dilis. Dilis yung kumain nun, hindi nyo ba alam? Ibang version ng Bible ko eh. Dilis kumain nun. O, nung namatay siya, siguro na-imagine, alam nyo ba? Na-imagine ko na, si Jonah, malapit na mamatay. Sabi kasi na Bible, 3 days and 3 nights, di ba? Sa tiyan, o na-imagine ko, mamatay na si Jonah. Joke lang, Lord, sige, sunod na. Okay na. Pero may prayer si Jonah doon, nabasa nyo ba? Karoon siya ng prayer doon. Bigla siya nag-pray na, sige, sunod na ako sa'yo. Dinuraan ng dilis, nilabas doon. Then nag-preach. Anong ginawa ni Jonah? After mag-preach, ano nangyari sa mga tao? After 40 days din. After 40 days, nag-repent mula doon sa king. Pati yung mga hayop, nag-repent. Lahat nag-repent. Anong response si Jonah? Akit ng bundok, nagtampo. Oh, nag-sad boy. Nilagyan pa ng Panginoon ng silungan eh. Sabi ko na nga maliligtas ng mga ito, mabait ka masyado eh. Kasi, trip eh. Natapos na lang yung libro, masama pa rin loob ni Jonah. Hinahanap mo na yun. Doon na talaga, Lord. Natapos na lang yung kwento, masama pa rin loob ni Jonah. Isa pang disruptor, si Burning Bush. Gusto ko rin Burning Bush eh. Kasi bakit? Si Moses noon, 40 years na nangangalaga. Siguro na-enjoy niya na yung papaitan tsaka yung kaldereta. Ang sarap ng kaldereta doon sa Green Hills. Iba talaga yung kaldereta ng mayayaman, no? Sabi ko, what's this? Sabi ng caterer, gata lang yan, sir. Sarap pala yung kaldereta mo. Iba yung, siguro sanay na si Moses doon sa wilderness, sa Midia. Enjoy niya na siguro. May asawa siya, may anak siya, ma-enjoy niya na yung fellowship. Biglang, ano yun? Ba't parang may apoy doon Silipin ko nga. Yan, kasi silip-silip ka eh. Yan. Mag-ano ka tuloy, mag-leader ka. Sabi ng Panginoon, remove your sandals for you are stepping on holy ground. And you know the story, how it went. Exodus chapter 3. Lahat na ng excuse. Nag-argue na si Moses. Lahat may sagot din ng Diyos. Ay, hindi ako bahala. Panginoon, hindi ako magaling magsalita. Kapatid mo na lang. Panginoon, paano lang ako gagalangan? Bigyan kita ng tungkol mo maging ahas yan. Lahat sinagot ng Panginoon, wala pa rin sapat na argue. Actually, baka makalimutan kung saan ako mapunta. Sige, okay lang. Yung term mismo na grumbling and arguing, alam niyo yung minsan may parang very familiar na pag narinig, parang familiar narinig ko yung sa ganitong kanta. Pero may mga ganon, yung linya na yon, familiar. Yung linya na ito, actually, kinuha yan ni Paul doon sa letters ng Exodus. Ang tinutukoy niya dito, alam niyo kung sino mismo? Israel. Yung Israel,
nilabas sila ng Diyos sa Egypt, ano yung ugali nila ng Israel? Grumbling and arguing. Murmuring and disputes. Ano sinasabi ng Israel? Kasi Moses tsaka ang Diyos, doon kami sa Israel, okay na kami. Nakakain naman kami ng masarap. Meron kaming isda. Ha? Lahat ng kailangan namin, napupuno naman doon. Namimisa nga namin yung onions, yung leeks. May leeks ang binanggit. Ewan ko ba't binanggit yung leeks. Baka may leeks sila sa nilaga. Oh. Yung leeks, lahat ng mga spices, baka binanggit. Garlic, may garlic din no? Yung garlic, ganyan, no? Ay, alam niyo, pag may papagawa sa iyo, Diyos, tanggalin ka talaga sa comfort mo. Yung gusto mo. Ang gagawin mo, pakinggan niyo to sana gets nyo na yung buhay ninyo. Ang gagawin mo, madalas hindi mo gusto. Pero for the sake to work out your salvation. For the sake of working out your salvation. Alam niyo, ang daling makinig nitong sinasabi ko, no? Pati ako nahihirapan sa sinasabi kong ito Sino finally nung first year sa seminary, sa Bible school, wala lang yan ala kang biblical studies, wala lang yan, kaya binubugoy-bugoy mo lang lahat ng kaklase mo Ako lang yung first time naging Christian, first time na nagkaroon ng church experience doon. 12 kami, ako pala yung Judas. Pero ako na yung natira. Ay nako, lahat pinaiyak ko na lahat ng kaklase ko Talagang sabi ng mga administrator, ng mga professor namin, sabi gano'n, ito si Palero, kuwan lang to. First semester lang to. Ako na lang natira. Kasi sabi ko nung second year, Lord, ayoko talaga Ayoko talaga. No. Kaso nga lang, sabi na, siguro parang ginanito ako ng Diyos, sige, apa ka na ng konti. Unti lang. Sige, second year lang, okay na ako. Ako na lang mag-isa nag-third year. Ay, dalawa kami, third year. Tapos pastor ako na lang. Ay, nako. Lagot kayo, anong gagawin ninyo? Pero ito yung masasabi ko lang, kapatid. The reason na gagawin mo yung hindi mo gusto, and madalas yung hindi komportable, beyond your limit. Alam mo kung bakit? Doon mo mararanasan ng Diyos. Kasi pag komportable, pag madali lang lahat ng buhay, hindi mo maranasan ng Diyos Ano nangyayari ngayon? Nakwento ko kanina sa Discovery class Ano nangyayari ngayon sa Nigeria? Mainit ngayon doon. Maliban doon. Okay? Pinapatay yung mga Christians ngayon doon. Ina-identify. Kaya dapat ngayon, natutunan ko sa Tia Forum, sa kanan, Bible, sa kaliwa, dyaryo. Wala na pong dyaryo ngayon. Oo nga. Social media dyaryo. News. Dapat alam mo yung nangyayari sa buong mundo para alam mo kung ano ipapanalangin mo. Yung nangyayari sa Nigeria ngayon, kaya pinagpipray din ng mga Christians. Okay? Pero, anong ginagawa ng mga Christians? Tago na lang tayo kasi, delikado na yung buhay natin. May mga anak pa tayo. May mga, may mga asawa tayo. Tago na lang tayo, wag na tayo mag-obey sa Panginoon. Itago na natin yung pagiging Christian natin. I'll tell you a story, sa isa sa mga stories ng Fox's Book of Martyrs. Familiar kayo sa Fox's Book of Martyrs? Basahin niyo yun kung meron kayo makita nun. Nakakita ko ng isa kinuha ni Pastor Sam, hindi niya na binalik sa akin. Ewan ko saan niya nilagay. Ganda nun. May isang kwento doon na nanay. Okay? Nanay. Panahon ni Nero. Kilala niyo si Emperor Nero? Si Emperor Nero, pinapatay niya mga Christians. At meron doon isang kwento na yung babae, sinabi lang sa kanya, itanggi mo lang yung faith mo, hindi ka namin susunugin. I would like you to imagine kung anong itsura nun, Yung upuan po niya, hindi komportable. Sobrang komportable na ng inuupuan niya yan kahit plastic lang. Yung upuan na sinasabi ko, bakal. Okay. Yung bakal na yun sa ilalim, may apoy. May bonfire. Hindi para mag-camping, May apoy doon para pauupuin siya doon. Sabi sa kanya, itanggi mo lang yung faith mo, di ka namin papatayin. And guess what? Right in front of her children, dalawang anak niya, ang sabing ganon, ginawa ng babae, niyakap niya yung dalawa niyang anak, and sabi niya ganon, remember this day. Then, sabi niya doon sa executioners niya, sige, gawin niya na dapat yung gawin. Hindi po siya easy death. Madali lang yung sa Egypt, yung Coptic Christians doon, baril lang yun, tsaka ganun Madali pa yun Yun, susunugin ka, matagal ka bago mamatay. Tapos ang gagawin doon, may mahabang rad, itutulak ka doon sa upuan hanggang sa mamatay ka. Dahan-dahan. Why? Faith. Sometimes working out our salvation requires greater faith. Kamusta yung salvation natin? Work out? Baka mamaya, baka pagtawanan ako Ay, yun ang pinaproblema mo? Yung ibang Christians, nilagyan ng daga sa tiyan,
pinahiga, nilagyan ng, tawag mo dito, ng steel bucket, nilagyan ng apoy sa taas, yung mga daga sa loob ng tiyan niya, ano sa tingin niyo anong gagawin? Maghuhukay. Naghahanap ng escape eh. Lata yun, bakal yun, hanapin yung pinakamalambot. Hindi siya mamatay-matay. Kasi tiyan pa lang yun eh. Ang tagal. I-renounce mo lang yung faith mo, sabing gano'n. Wala. And balik ako doon sa Coptic Christians. Alam nyo ba doon, nakakatawa yun. Hindi yung ginawa sa kanila. Baka sabihin sa lista ako. Pinapatay na sila isa-isa. Turns out, yung isang black doon, hindi siya Christian. Alam nyo ba yun? Hindi siya Christian. Nung tinatanong isa-isa eh, tatanggi mo ba yung faith mo? Hindi ka namin papatayin. Hindi. Patay. Yung dulo, hindi pala Christian. Sabi sa kanya, tatanggi mo yung faith mo? Sabi niya, actually, hindi ako Christian eh. Pero, mukhang magaling yung Diyos nila. Because they are willing to die for their faith. And I like their God to be my God. Doon siya naging believer habang pinapatay sila. Ano? Sino? Gusto niyo na isa-isa tayo? Para malaman natin kung sino. No? Sino lang. Okay? Grumbling or murmurings are secret complaints. Arguing or disputes refers to wrangling, contentions, or questioning God's will. Ano? Yung, alam nyo yung pinakasimpleng paraan natin pag-grumble and argue? Naku, totoo lang, napakaliit na mga bagay. Hindi mo nagustuhan yung worship singing, may problema ka sa tunog, may problema ka sa lamig, may problema ka sa init, may problema ka sa upuan, may problema ka sa kortina, may problema ka sa meriendang libre. May problema ka sa lahat ng bagay. Pinoproblema mo. Hindi ko gusto yung sermon, hindi ko gusto yung outline. Bakit 4 points? 2 points, naging 2 points lang yung pinili si pastor. Ang liit na mga bagay ko minsan ng grammar argument. At ganun ginawa ng Israel sa wilderness. 40 years in the wilderness. 40 years of grumbling and arguing. Question, anong ginawa ng Diyos because of their grumbling and arguing? Anong parusa ng Diyos? Sabi ng Deuteronomy chapter 1, supposedly, para makarating sila ng Kadesh Barnea, alam niyo kung ilang araw lang dapat? 11 days. 11 days. Because of their grumbling and arguing, ang ginawa ng Diyos, hindi. 40 years kayo. Anong purpose? Itong mahiling mag-grumble and argue, patayin ko na lang sa wilderness. Hindi na sila makapasok ng promised land. Ayaw nyo? Ganyan ugalin nyo? Panay reklamo? Panay daldalan dyan? Dami yung sinasabi? O sige, huwag kayong pumasok sa lupang pangako ko. Magawa ko ng bagong henerasyon. No? So sana, natatanggal tayo dyan sa grumbling arguing. And when God asks us to do something to work out our salvation, I pray that we will not grumble and we will not argue. Katulad ng ginawa ko. Wag. Okay? And of course, we have to reflect Christ. Okay? Grumbling and disputing often reflect pride. Imbis na ma-reflect natin ang Diyos natin, we reflect pride. Alam mo, ito talaga yung sinasabi ko na pag marinig na hindi mananampalataya o taga-ibang simbahan, marinig nila yung grumbling and arguing natin, ay talagang makita na, tapos yung cellphone mo, meron pa dyan Bible verse, yung social media mo, may Bible verse, pero at the same time, you reflect pride. Okay, ito, hatiran nyo ito. True humility modeled by Christ results in cheerful obedience to God's commands, showing that we serve a good master. Ayan, okay? Sorry, tatapusin ko dito. Okay, stopping the complaining is arguably the priority here as it proves we are blameless children of God. So, ang goal natin mga kapatid is cheerful obedience. Yan yung goal natin ha? Cheerful obedience. Na kahit mahirap, ang ganda sa discovery class, anong sabi doon? Kung minsan, kailangan mag-submit ka in spite of suffering, in spite of struggles, in spite of death. Pero you will obey, you will submit cheerfully. You obey cheerfully. Bakit? Kasi you want God's presence in your life. Maganda yung nakwento sa akin kanina ni Kuya AJ sa Exodus 33 na ang prayer daw, ang sabi daw ng Panginoon kay Moses, Moses, sige, pauunahin ko na kayo doon sa promised land and you will be led by an angel. Ang sabi daw gano'n ni Moses, Panginoon, kung pupunta kami ng promised land tapos wala ka, mabuting wag na kami pumunta doon. Mas mabuting kasama ka namin. Ha? Kaya dapat, kahit saan tayo pumunta, kasama natin ng Panginoon. Huwag natin iiwan ng Panginoon. No? Naiiwan ba natin ng Panginoon? Okay. So, sige, tama na. Okay, last na ito. Last point na. Naalala ko tuloy yung, actually, pinarehistro ko yung sasakyan. Ang tumulong sa akin magrehistro si Kuya Jared, which is yung owner, previous owner niyan. Tinulungan niya ako, ang bait.
Ah, isang oras lang ako dun sa may Santa Maria plus biyahe. Pero siya talaga nagrehistro. And habang nagkukwento kami, nasa biyahe, nagkukwentuhan kami, taga Davao siya. Alam niyo yung nangyaring bombing doon sa market, sa public market? Tapos merong mag-inang namatay? Ano niya yun? Asawa tsaka anak ng kapatid niya. Tapos ito kasi Christian sila eh. Ang nangyari daw doon sa pamangkin niya, mga 12 years old, yung parang shrapnel ng upuan, kasi sa upuan sa market, lumipad daw yung shrapnel ng plastic, umabot hanggang puso. Kaya buhay pa daw nung nasabugan, buhay pa eh. Pero sa ospital namatay na. Then yung asawa daw ng kapatid niya, yung sister-in-law niya, sa balikat sabog. Buhay pa on the spot. Sabi lang ganun, okay lang ako, yung anak, gumaganon daw, yung anak natin. Siya, yung kapatid niya, yung lalaki, nasa ibang lugar kasi noon may ginagawa. So ang nasabugan yung niya. Unang niya, of course, initial response niya, reklamo talaga siya sa Panginoon. Panginoon, alam niyo, naglilingkod sila sa Panginoon eh. Sabi nga noon ni Kuya Jared, sabi niya ganun, sa aming magkapatid, siya yung faithful. Siya nagsabi. Sabi mga kapatid, yun talaga active sa church. Very sa Panginoon. Talagang surrendered sa Panginoon. Tapos ganun yung nangyari. Kaya talong niya sa Panginoon, Lord, ba't ito yung nangyari? At alam niyo ba, yung very situation ng buhay niya noon, yun yung ginamit na lalo niyang i-testify ang Diyos sa buhay niya. The more he hurt, the more he worshiped. The more he felt painful yung nangyari na yun, mas lalo siya nag-worship siya, Panginoon. No? Now, ito na yung last point. Proclaim as stars. Wow. Okay, para wala ako magiging... Sino ba yung star of all season? Okay. Sino? Bilma ba yan? Bilma? Anong title ni Nora Honor, mami? Superstar. Star, superstar, diamond star. Mega star, Sharon Cuneta. Pop star. Ano pang star? Star Mall. Ito na yung pagkakataon na magiging star kayo. Tagal ko na gustong maging star. Dito lang pala sa CBC, magiging star. Ito na kayo, magiging star na kayo. Okay. Dalawang verse pagkasamahin natin yung principles. Verse 15, chapter 2. So that you may be blameless and pure children of God who are faultless in a crooked and perverted generation. Okay. Among whom you shine like stars in the world. Wow. Ito pala magiging star. 16. By holding firm to the word of life, then I can boast in the day of Christ that I didn't run or labor for nothing. Sige, usapan natin. First, the identity and outcome. Okay, dalawa po, twofold po itong sinasabi dito na cheerful obedience na sinasabi natin kanina. Okay, papaano twofold? Identity and context. Papaano? Identity, that you may become, anong sabi doon? Blameless and pure children of God who are faultless. Ano ibig sabihin yan? This makes you and I distinguishable from the world. Yan. Imagine mo, whatever is happening, kahit mahirap yung pinapagawa sa'yo, because you are faithful, you are practicing your faith, you are working out your salvation, whatever God has worked in, okay, nagiging distinct ka, nagiging iba ka, blameless and pure, children of God, who are faultless. Totoo bang faultless tayo? Wala na ba tayong fault? Meron. Pero it's as if, because of your cheerful obedience to God, okay, nakikita nila na you are blameless, you are faultless. Literal na reflecting the family resemblance na talagang ang Diyos mo ang Ama. Merong isang kwento, yung police, Christian. Then nakita niya, nasa harapan niya, may mangyayaring aksidente. Buti na lang, nag-break yung nasa harapan. Pero, yung sasakyan na ito, buti ka lang lalabas, may kapag-away, mura siya ng mura, tapos nilalabas yung kamay niya. Sabi ng kamay niya. Hindi yan, iba. Yung isang daliri. Okay? Mura niya. Nagalit siya. Ang ginawa ng polis, hinuli. Dinala sa presinto. Tapos sabing ganon, anong ginawa ko? Ba't mo ko hinuhuli? Nagkaroon ng investigasyon, ganyan. Sir, pasensya ka na. Nagkamali kami. Ba't niyo ko hinuli? Ba't niyo ko dinakip? Tapos dinala niyo akong presinto. Akala po kasi namin nakaw yung sasakyan na dala ninyo eh. Kasi sabi doon sa sasakyan, Jesus loves you. Tapos may iktos pa may isda eh. Sabi ko ganun, hindi Christian yun. Baka nakaw yung sasakyan. No? They should see the family resemblance when we are committed to cheerful obedience. Hindi lang obedience, cheerful obedience. Kung anong pinapagawa sa'yo, whatever that is, you are happy about it. And ako sa akin, ito yung masabi ko,
Kapag kahit natakasan mo, katulad ni Jonah, tulad ni Moses, okay? Subukan mong takasan yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Kahit yung maliliit na mga pagkakataon na to work out your salvation, totoo lang hindi ka masaya. Alam mo yung natapos yung buong araw mo, natapos yung buwan mo, natapos yung taon mo, pero hindi puno yung puso mo. Para kang nagiging kamang anak nito Arthur, something wrong, sabi mo. Something wrong. Parang may mali. Ha? Parang may mali. Ay, hindi ako nagawa na dapat kong gawin. Ano yun? And when you are not excellent with what God is telling you to do, okay? When you are not cheerful, when you are not excellent, totoo lang, hindi ka satisfied. Tama ba? Hindi puno ang puso mo. Pwede yan, ka lang. Obey ka lang. Perform ka lang. Okay? Mag-involve. Pero yung puso mo hindi puno kasi alam mong may dapat kang gawin. At kapag hindi mo nagawa yung dapat mong gawin, okay? At least ganun sa akin, ha? Okay. And in context. Alright? We are positioned in a crooked and perverted generation. Yan yung context na sinasabi dyan ni Pablo. Okay, paano ang crooked? This crookedness, meaning twisted, deviated from the standard, like scoliosis. Yan. Okay? Yung word na crooked, di ko na nilagay, ang Greek word nun, scolio. Kaya yung sa buto, si Hannah actually meron sa upper niya, kaya ibig sabihin ng scolio, hindi pantay. Okay? Yan. Kaya yun yung Greek word doon, scoliosis. Alright? So, crookedness, and sabi, perverted generation. Ibig sabihin ng perversity, yan, distorted. Okay? Now, how can you tell na yung isang bakal, yung isang linya ay diretso? Or baloktot? Ha? Skwala? Oh, skwala. Very good. And, ha? Ibibend mo rin? Nakabend? Okay. Okay? Okay, tama yan lahat, Ito lang, napakasimple lang. Hanap ka ng diretsyo. Hanap ka ng tuwid. O, yung mga nagagawa ng cabinet. Anong gagawin nila ng mga nagagawa ng cabinet? Titingnan nila ba? Parang hindi pantay, Anong gagawin nila? Kukuha sila isa pang pako. Hindi nga pantay. O, sabi ni Kuya Frank, bili tayo nung 2x2 na kahoy. Sabi ni Kuya Frank, hindi diretsyo. Bakit? Nilagay doon sa isang plywood, hindi nga diretsyo. Kasi yung plywood diretsyo, yung kahoy, yung 2x2, hindi. Bakit? You have something to compare it. Okay, listen. Dapat, nagiging distinguishable tayo that when you are compared to this world, ito pala yung diretsyo. Pag pinantay ka doon sa iba, kinumpara ka doon sa iba, ito pala yung Christian. Alam ko na. To go back to reality. Okay, to be realistic. Okay? Some people are allergic to church or churches and ayaw na nila mag-church, hindi sila interested sa pakikinig ng salita ng Diyos. Of course, possible na hindi Christian, pero one element na possible ganito yung nangyari. It's because they had bad experience with a church or possible churches. Okay? And possible nang nakasakit sa kanila yung supposedly Christians na hindi crooked and perverse. Okay, tandaan natin ito It's okay to be offensive for the sake na ang salita ng Diyos yung naka-offend. That's fine. If people are offended na sinabi mo si Jesus lang yung tagapagligtas, na-offend, that's fine. Pag sinabi mo ito yung righteousness and holiness, na-offend, that's fine. But when people are offended because of our actions, because of how we talk to them, now that's bad. That's bad representation. Because we are representatives. Kung gusto niyo maging megastar, diamond star, ano pa yung star? Omnistar? Omnistar? Parang espada yan ng Gusto natin yon to be proper stars? Pag kinumpara dapat tayo sa iba, it should be different. Pinantay si Kay dito sa mga klase nyo. Bakit 2 inches na jack na? Nakikita yung diferensya. Even before you speak, you are already a living sacrifice. You are already a living gospel. Okay? Distinct ka na dapat sa kanila. Okay? At alam nyo to nalulungkot ako pag yung Christian, if I may say this, nalulungkot ako pag yung nasa labas tayo, tapos may magpapakilalang Christian, tapos ida-downgrade yung iba. Nalulungkot talaga ako sa ganun. Kasi okay lang na kutsain ako, pero wag lang sanang kutsain yung ibang tao na sa nila, kung nasaan sila. No? Okay lang yun na kutsa-kutsain ka, mga kapatid. No? Okay lang yun, pero wag tayo, no?
ng magawa-gawa ng ganun. Sana we are good representation ng langit. Pag tinapat tayo. Okay lang na ayaw nila tayo. It's a missional mandate. Ano sabi doon? Among this crooked generation, they shine like stars in the world. Okay? Parang ma-imagine mo yung sheep. Okay? Pag yung sheep, siya lang yung puti, tapos lahat iba't ibang kulay, ma-identify mo kaagad, yun yung puting tupa. Yun yung star na maliwanag. Pag tumingin ka ngayon sa langit, kapag panahon na nakikita si Jupiter ba yun sa Venus, alam mo kaagad, ayun, hindi yun star, planet yun. Pero distinct siya kasi, iba yung liwanag niya, iba yung ningning niya. No? Kagaya ng mga napag-usapan natin the past month, holiness is evangelistic. Why? A holy life is the loudest sermon. People notice the walk even if they ignore the talk. Ulitin natin ha? People notice the walk even if they ignore the talk. Yun yung pinakamahalaga. May, di ba madalas ang gusto natin, manalo tayo sa mga arguments? No? Yung pag may nagkwentuhan tayo, kailangan ikaw yung pinakamarunong, maraming alam, ikaw yung may huling salita. Yan. Gusto natin yung huling salita eh. Alam niyo isang magandang practice? When you are in a conversation, and naramdam mong very hostile yung kausap mo, let that person have the last say. Say your piece, say your proper argument, exercise your faith, then let the person have his last piece. Alam niyo kung anong mangyayari doon? Pagkahiwalay ninyo, alam nila na ikaw, exercising Christian. Kahit hindi nila sabihin yun, at the back of their minds, alam nilang, kalmado, peaceful spirit, okay? Maayos na pag-uugali. Why? Kasi, hindi ka proud. Okay? A holy life is the loudest sermon. Kasi hindi po lahat ng issue ng tao, hindi head issue, hindi knowledge issue. Mas madalas ang problema ng tao, heart issue. Share ko lang sa inyo, na-share ko kanila ng konti. Hosea. Sino nakabasa ng Book of Hosea na? Pag binasa nyo yung tuloy-tuloy, mga 35 minutes lang yun actually. Hosea. Okay? Si Prophet Hosea, yung ba yun? Si Hosea po, he is the last prophet of the northern kingdom. Di ba? Ang Israel, after Solomon nahati, southern, northern, Judah, Israel. So si Hosea yung last prophet before sakupin ng Assyria. Alright. Hindi pag-uusapan masyado. Pero, tanong ko sa inyo, anong pinagawa kay Hosea na very distinct sa lahat ng mga prophets? Very unique. Ha? Si Gomer. 10 years before, si Prophet Amos. Si Prophet Amos yung, sino ba dyan? Si Prophet Amos yung parang Charlie Kirk. Si Prophet Amos yung parang Body Bachman. Yung parang Paul Washer. Mainit na mainit. Palong-palo pag nag-preach. Sabi niya talaga na, impyerno kayo. Ganon. Ganon si Prophet Amos, pag binasa mo. Kaya sa kanya yung famous na, dapat babaguhin niyo yung ugali ninyo pag di niyo binago. Ganon si Prophet Amos. Si Prophet Hosea, anong style? Kalmado, malambing na malambing. Anong pinagawa sa kanya? Sabi sa kanya ng Panginoon, Hosea, mag-asawa ka na magiging prostitute. Beforehand, alam niya na. At sabi ng Panginoon sa kanya, yung magiging asawa mo, Hosea, iiwanan ka para sa iba. Okay? Tapos may dalawa silang anak. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng pangalan ng mga anak nila? Para yung law nagsimula. Yung law kasi ibig sabihin no or negative. Alam niyo kung ano? Not my people. Yung pangalawa. I don't know them. Yung una. No. I don't know them. Not my people. Ha? Pero may pangalan ng anak mo. Hindi ko anak. Hindi ko kilala. Yung pangalan ng mga anak niya. Bakit? Si Hosea will be the representation ng pag-ibig ng Diyos sa Israel. Ano nangyayari sa Israel during that time? Okay. Ang nangyayari sa Israel during that time, iniiwanan na nila ang Diyos. Ito yung kicker doon. Akala nila saints sila. Akala nila believer sila. For many years, akala nila believer sila. Okay? Akala nila nagsasamba pa rin sila kay Jehovah God. So every Saturday, nandun pa rin sila sa synagogues, nagpupunta pa rin sila ng yearly temple. Ginagawa nila lahat ng rituals. Akala nila. And alam niyo kung ano pinaka-problema? Okay, listen to this. Alam niyo kung ano pinaka-problema? Yung Greek word ng knowledge. Hosea chapter 4 ang sabi doon, my people are destroyed for lack of knowledge. Okay. Bakit lack of knowledge? Ibig sabihin, no, kailangan marami tayong alam sa Bible. Tama yon, tama yon. Pero alam na nila yung Torah. Alam nila yung Talmud. Alam nila yung mga letters na mayroon sila. Every Saturday nababanggit, nababasa. Na may memories na nare-recite nila. O bakit gano'n pa rin nalayo? Actually, yung Hebrew word ng knowledge mo doon, okay?
Hindi lang siya information. Ang Hebrew word ng knowledge yun, ibig sabihin nun, experience. Experiential information. The reason na yung Israel lumalayo sa Panginoon because they did not experience God. So, it's possible we have a lot of theology and doctrine. Importante yun mga kapatid ha. Baka mamaya sabi ni Pastor, hindi mo masyadong. Hindi, importante yung doctrine and theology. Pag hindi mo kilala ang Diyos, hindi mo rin siya lalo maranasan. But make sure you have that desire not just to know Him, but to experience Him. Kasi madaling lumayo sa Diyos pag hindi mo siya naranasan. Pag kilala mo lang siya by information. Okay? Now, applying it to us today. Gusto mo na totoo yung pagiging Kristiyano mo? Let people experience Christianity through you. Kung di nila maranasan yung Kristyanismo sa pamamagitan mo, bibig lang yung pagiging Kristiyano mo. That's pointless. Kaya ganun yung nangyari kay Hosea. People needed to experience first-hand kung ano yung klase yung love ng Diyos. Anong sabi ng Diyos, ng Jehovah kay Hosea? Hosea, iwan ka niya. Iniwanan na si Hosea. Pinagpalit. At nakakatawa pa nga doon eh. Kasi ang sabi doon ni Gomer, pupunta na ako doon sa mga lalaki ko. Hindi lang lalaki ha. Pupunta ako sa mga lalaki ko kasi bibigyan nila ako ng tinapay. Bibigyan nila ako ng gusto ko. Tapos iiwanan ka. Iniwanan siya ni Gomer. Tapos ito yung ginawa ng Diyos. Oh, iniwanan ka na no? Puntahan mo ulit. Kasi yung mga kumuha sa kanya, yung dahilan ba't kanya iniwan, iiwan din siya ng mga yun. So, puntahan mo. Ligawan mo ulit. Kung ikaw lalaki o babae, gagawin mo yun? Anong sabi mo? Once is enough, twice is too much, the third time is plain stupid. Ayaw mo na, no? Ba't sobra-sobra na ata? Pero ginagawa natin sa Diyos, no? Ginagawa natin sa Diyos. Iwanan natin pag gusto natin, pag ayaw na natin, tigil na tayo. No? We are spiritually adulterers. Pag ayaw natin sa Panginoon, optional na lang ang Panginoon. And so again mga kapatid, first, that sermon, God, dapat totoo siya sa atin, personal. Hindi siya magiging totoo sa iba, na gusto mo maging totoo sa iba, kung sa'yo mismo hindi totoo ang Diyos. Okay? That would be hypocrisy. Panggitin natin ito last time. Christians are to be thermostats that set the temperature, not thermometers that adjust to the room. Okay? We set the standard. Okay. Tapusin na natin ito. Last na ito. Ay, may dalawa pa pala. Mabilis ako na. Okay. Sabi doon sa verse 16, holding firm to the word of life. Dalawang bagay lang. Okay. Dual meaning nung holding firm. Okay. Holding fast. May kanata tayo. Ay, hindi ngayon yun. Holding fast. Paano? Clinging strongly to the truth of Scripture, recognizing it is the word of life. So, yung sinasabi doon na sa verse 16 is, kailangan nyo, need to hold fast sa salita ng Diyos. Huwag hihiwalay sa salita ng Diyos. Not your wisdom, not your intellect, not your resources, not your strength, but the word of life, the Scriptures. Dapat nandyan. Now, if you're holding fast sa salita ng Diyos, sa prinsipyo ng Panginoon, now you hold forth. How? Proclaiming the message of the gospel to others. Okay? Dito ka na pwede ka na maging pusher. Okay? Pusher ng salita ng Diyos. Tulak mo sa iba. Offering it as a guide and share in the darkness. I-share mo na ngayon sa iba. And ulitin ko lang, hindi tayo nagiging weird na parang pinipilit mo. Okay? Naturally, if people see the difference in you, they will ask. If people will see you doing devotions, they will ask. If people will see you doing your readings, they will ask. If people will see you living a different life, a holy life, they will ask. They will be very interested. They will be asking questions. Na maiinggit sila, sana ganyan din ako. Sana meron din ako niyan. Not grumbling, not arguing. Ano sabi doon? Run in vain or labored in vain. At ito yung kasiyahan ni Apostle Paul. Why? Nagkaroon siya ng tinatawag na missional saints. Okay, last na to. Pwede na yung mga simbahan ni Jesus Christ, okay, ay mag-disciple ng maramihan. Pwede yung tingin ko naman. Kaso nga lang, baka mamaya mababaw lang or hindi siya missional. Anong ibig kong sabihin? Pwede tayong gumawa ng program ng kung ano-ano so pararamihin natin yung tao dito. Okay? Pero alam niyo kung ano problema doon? At tagal siya ng 1 year, 2 years, hanggang doon lang. Pagkatapos mawala na. Why? Kasi yung mission, hindi lang sa pastor. Yung mission, hindi lang sa programa. Okay? Ang goal natin mga kapatid, hindi lang para dadami tayo. Ang goal natin mga kapatid, na ikaw at ako, kahit nasaan tayo, missionary tayo.
Tapos nag-aalaga tayo ng isa't isa. Naalagaan natin yung ibang pupunta dito. Di ba? Missional. Dapat yung mindset natin. Bakit tayo nag-aalaga sa isa't isa? Kasi gusto natin yung kaharian ng Diyos. Okay? Tapusin na natin. So, we emphasize on the foundation, which is Jesus Christ. Okay? Yan, non-negotiable ng obedience, cheerful obedience natin. Okay, second, emphasis on the partnership. We work out whatever God has worked in. Ano ho? Thirdly, emphasis tayo ng practicality. Ano yan? Complaining and disputing. No, no, no. Lord, I want cheerful obedience. If my heart is not happy, Panginoon, if I am the source of division, if I am the source of confusion, if I am the source of grumbling of others, ano yun? Magugrupo-grupo para lang magreklamo, katulad ng ginawa ni Korah. Okay, Numbers chapter 14 or number 16. No? No. Okay? Fourth, missional outcome. Okay? We become foteres. Foteres. Okay? Ibig sabihin niyan, luminaries. Tayo yung parang nagiging sun and moon. Yan. Okay? Especially within a hostile culture, making holiness is missional. So mga kapatid, when we go out, maging missionary tayo. Okay. Think of someone right now na gusto nyong maging missionary ka. Hindi necessary na, pwede yung invite sa church. Okay yun, okay yun. Pero yung ifo-focus mo sa kanya yung energy mo. Okay? Pray for that one. Hindi kinakailangan maging member ng church. Pwede rin maging member, pero hindi kinakailangan. Pero gusto mo lang maging missionary para sa buhay niya. Gusto mong maging star. Yan. Okay? Gusto mong maging straight line para sa kanya. You want to be distinct for that person. You want to show that person how to have faithful, cheerful obedience. Yan. Okay? Holiness means walking with God, step by step, depending on God from the power within, reflecting God, which is the attitude without, and pointing to God, the light in the darkness. Kahit yan lang yon, lahat na ng sermon sakop dyan sa apat na yan. Okay? We are going to end with these two closing statements. Okay? A holy life is the brightest sermon the world will ever hear. Gusto nyo maging totoong stars in this dark world? Okay? Di mo kinakailangan maging sikat. Sikat chupoy pwede. A holy life is the brightest sermon the world will ever hear. Why? Because we don't just carry the gospel on our lips, we shine it with our lives. Ay, thank you, pare. Tapusin ko sa kwento na ito. Last na ito. Nung Theoforum, thank you, pare. Yung Theoforum, isa sa mga breakout sessions is na-discuss yung about problema ng mga simbahan. And ito, pakinggan nyo ito ha. Ako lang yung masasaktan dito, sasabihin ko to. Ang sabi doon, according to statistics, nag-survey sila sa Philippines. Okay na kung hindi Philippines yung statistics, pero Philippines sila nag-survey. Alam nyo ba, na around 90% ng church leaders narcissistic. About 90% ng church leaders in the Philippines. And I'll be clear, Christian churches itong pinuntahan nila. Narcissistic. Familiar kayo sa word na narcissism? Okay, para madali. Pag sinabing narcissistic, meron kang delusional ka. Okay, feeling mo talaga magaling ka, mayabang ka, marami kang kayang gawin, mas mahusay ka kaysa sa iba, you keep on comparing yourselves, meron kang, tontuwa ako sa binanggit na term, may storage ka. Storage ng kayabangan. Meron kang storage doon na parang, supply. Yun yung ginamit na term, supply. May supply ka na kapag walang nagtataas sa upuan mo, sa bangko mo, itataas mo yung sarili mong bangko. Kwento ka ng kwento kung saan ka magaling. Okay? Church leaders. About 90%. Ang ganda ng discussion, yung isang oras, sabi ko talagang ganun. Pwede ba kahit 5 hours to okay lang sa akin? Kapakaganda. And ito yung naging question ko kasi pwede mag-Q&A. Sabi kong ganun, how can, na yung mga papasok pa lang ng ministry, since ang problema pala sobrang lala, parang endemic na. Sabi ko ganun, kung ganyan kataas kalala yung problema, papaano maiiwasan na papasok pa lang sa ministry or magta-take up pa lang ng leadership position? O kaya, yung mga nasa leadership position na, papaano natin maiiwasan or makakaalis doon sa pagiging narcissistic natin? Isasali ko yung sarili ko kasi meron din eh. Okay? Paano tayo makakaalis doon? Ang hinahanap ko mahabang advice. Kasi doctor din yun eh. Doctorate din yun ng ng theology, ng ministry. Ito lang yung sagot niya na gustong-gusto ko talaga. Alam niyo kung ano sagot niya? How to avoid and how to get out? Remember that you will be forgotten. Remember that you will be forgotten. Kapatid, kahit anong gagawin mo,
Kaya nga pinost ko yun kay Paul Washer last night. Kapatid, kahit anong gagawin mo dito sa lupa, you will be forgotten. Masyado tayong focus doon sa iiwan nating legacy. That's okay, that's fine. But remember, still, you will be forgotten. This world, mawawala. Titles, mawawala. Accomplishments, mawawala. Relationships, mawawala. So why not focus on things that will be eternal? Focusing on God, focusing on heaven, not our ambition, but His kingdom. I pray that we will be like stars in this dark world.